Hindi na naman nakasipot si Wally Sombero sa pagdinig ng Senado kaugnay sa di manoy panunuhol ng casino operator na si Jack Lam sa Bureau of Immigration. Si Sombero ang itinuturong middleman ni Lam. Tila hindi naman kumbinsido ang Senate Blue Ribbon Committee na may sakit si Sombero. Kunestyon din ng komite ang pag-a-abroad ni Sombero sa kabila ng lookout bulletin laban sa kanya. Live mula sa Quezon City, may report si Salima Refran. Salima? Jessica, pinapakontempt na nga ng Senado at pinaparevoke pa yung passport ni Wally Sombero. Ito yung matapos nga mabigo siya na naman na makadalo sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y bribery extortion sa Bureau of Immigration. Sa ikatlong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa umano'y suhulan sa Bureau of Immigration ng Chinese businessman na si Jack Lam, hindi pa rin dumating si Wally Sombero, ang dating polis na nasa sentro ng di umano'y suhulan. Sa kanyang liham sa komite, sinabi ni Sombero na tumaas daw ang kanyang blood sugar kaya hindi pinasakay ng eroplano sa Vancouver, Canada. The airport authority and the PAL representative/supervisor refused to board me due to the sweating and shortness of breath that I was feeling while I was about to board the flight. Pero duda ang komite kaya humingi ito ng medical certificate. Nang umalis daw kasi si Sombero para daw magpagamot, nakadalo pa ito sa ilang meeting sa Amerika at Canada. I understand that he could be sick, but I don't know how he can make it to Las Vegas and attend all those meetings. Ang pinagtataka ni Gordon, bakit nakaalis pa rin ang bansa si Sombero noong January 17 kahit na may lookout bulletin order na laban sa kanya. When they verified the name, the passport in the system, the name of Mr. Sombero did not hit in our database because the the details on the ILBO was only Wally Sombero, but not the full name Wenceslao Sombero. And then basing it on the details given to us, the supervisor decided to allow the subject to leave the country. Ang nagpapabalis lang ay pagka nasuhulan. Kaya ako, ang laki ng duda ko na nasuhulan yan. Mr. Secretary, may I expect some action here? Yes, Mr. Chair. I hope you don't mind. A lot of people are speculating that you're part of this. And that is why I expect your people na pag sinabing ganyan yan, gagalaw kayo. Sa liham din ni Sombero, sinabi nitong nagpaalam siya kay mismong Justice Secretary Vitaliano Aguirre II bago umalis ng bansa. On January 16, we formally informed Justice Secretary Vitaliano Aguirre II about my intention to travel abroad to undergo medical intervention. Why do you think he had to ask permission from you? Because of the immigration lookout bulletin we issued, Your Honor. Yes, I understand you did that, right? That's right, but apparently he was able to leave despite that lookout bulletin. Anyway, He was able to leave in spite of your lookout bulletin? that's right, Your Honor. Yes. Sabi pa ni Sombero, matindi raw ang takot niya para sa kanyang buhay. Pero hindi pa rin ito nakalusot kay Gordon. Pinapa-contempt of court na ng komite si Sombero at pinapa-revoke na rin ang kanyang passport. Natanong naman si dating BI Deputy Commissioner Al Argusino kung bakit hindi nito sinabihan si BI Commissioner Jaime Morente sa pagbibigay sa kanila ng milyon-milyong piso ni Sombero at sa pagbabahagi nito kay dating BI Intel Chief Charles Calima. Bakit di mo sinabihan yung boss mo? Your Honor, he is the last person I'm going to tell about my case investigation. Why? Because Calima and Sombero are mistay, Your Honor. Muli namang nagkaharap si Aguirre at kaalitang si Senadora Laila De Lima. Pinunto ni De Lima ang pahayag ng Justice Secretary noon na maging si PAGCOR Chair Andrea Domingo ay inalok din ng suhol ng kampo nila. Secretary Aguirre, it's a serious allegation whenever you say that someone committed a crime or someone attempted to commit a crime, someone attempted to bribe. It's supposed to be serious allegation. I take it. Yun lang ba talaga Your ang Honor. style nyo? I take it very seriously, but that's my impression when I talk to her. If I misunderstood her, then ako may kasalanan. Chair Domingo, But it is a mere misunderstanding. you don't have to raise your voice, Secretary Aguirre. Relax lang po kayo. I will either order a recess or you can both calm down.
Jessica, bukod nga kay Sombero ay pinaharap din sa susunod nga na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Melba Lopez. Si Lopez, yung immigration officer na nagpalusot daw kay Sombero. Samantala, Jessica, kung sakasakali man na makakadalo na nga itong si Sombero, ay haharap din sa pagdinig itong si Charlie Atong Ang na siyang business partner daw ni Jack Lam at dalawa pang associates/interpreters ni Jack Lam. Jessica. Sa Lima, mabigat yung binitawang salita ni Senator Gordon nung kaharap niya si Aguirre. Sinabi niya, I'm sorry Secretary Aguirre, but the perception is you are a part of this. Ibig sabihin, kasama siya dun sa mga inaakusahang nag-bribe di umano kay Jack Lam through Wally Sombero. Anong sinagot doon ni Secretary Aguirre? Jessica, kasi dun sa part na yon ang sinasabi is ano ba, may magkakaroon ba ng aksyon itong si Secretary Aguirre. Ang sinabi niya dito, talagang magbibigay siya ng aksyon dito, lalo-lalo na ngayong panahon na ito ay renewal daw nung mga kontrata nung iba't ibang tao nga under the DOJ. Pero Jessica, ang malinaw kasi dito nakalusot itong si Wally Sombero at nagpaalam pa nga kay Secretary Aguirre. Sumulat siya kay Secretary Aguirre na siya nga ay aalis ng bansa para nga magpatingin, magpagamot. Pero nung at the same time, Jessica, ay meron nang nakalabas dyan na lookout bulletin order. So dapat dun sa airport, kung ito yung taong hinahanap ninyo o ito yung taong may lookout bulletin order, pinahihinto muna yan at itatawag pa yan sa DOJ kung ito ba ay pwedeng umalis sa bansa. Pero nung time na yon ay too late na nang nalaman nga ng lahat ng opisyal na nakaalis na itong si Wally Sombero. Jessica. So hindi sinagot ni Secretary Aguirre yung insinuation that he's part of this, yun ang perception as told to his face mismo ni Senator Gordon. That's a very strong statement at yung allegation is, di ba, mabigat yung allegation. Hindi niya sinagot yon sa Lima? Jessica, sinagot naman niya na in fact nga handa nga siya talagang silipin at alamin kung saan nga nagka-problema at kung saan nga sino-sino itong mga tao nga na dapat managot doon sa nangyaring ang pag-alis nitong si Wally Sombero. Jessica. Kasi ano ba ito? Third day na ng investigation, no? Pangatlong araw na yata ito ng investigation into this alleged bribery, no? And all throughout, I think ang pinaka-sentro nitong kontrobersyang ito there's somebody na nagbigay ng malaking halaga, umingi ng 50 million di mano, pero ang binigay lang is how much? 40 million. And then two very high officials of the Department of Justice and the Bureau of Immigration, no? Dala-dala yung perang yon ng mahigit 1 linggo kung hindi ako nagkakamali. And they did not inform their bosses na merong nagbigay sa kanila ng milyones. Hindi ito thousands lang, ha? Milyones na pera. Yun, I think, doon At saka, if these officials, Argusino and Robles, were they acting on their own o meron pa silang higher up na kasama? Jessica, napakarami talagang tanong dito sa nangyaring ito. At masasagot lamang yan kapag humarap na nga itong si Wally Sombero. Kasi sa lahat ng mga kwento, sa lahat ng mga panig, siya yung nasa gitna. So malalaman lamang kung ano ba talaga yung nangyari kung humarap na itong si Wally Sombero. Pero Jessica, yun nga, 3 pagdinig na, hindi pa rin humaharap. Itong pagdinig today, dapat haharap daw. Nagbigay ng sulat yan the other day sa Senate Blue Ribbon Committee. Sinasabi na humihingi siya ng security dahil nga natatakot siya para sa kanyang buhay. Pero yun nga, hindi siya nakalipad. At dahil nga meron nga raw siyang iniinda pang sakit. Pero Jessica, nagpaikot-ikot na yung si Sombero, galing Singapore, nagpunta ng Taiwan, nagpunta ng Las Vegas at ng Canada. Kaya naman, maski si Senator Gordon nagtataka, akala daw ba may sakit daw ito. Jessica. Correct me if I'm wrong, pero yung mga previous instances na ganito, sa pagkakatanda ko, pwedeng hingan ng statement o affidavit, kung siguro statement dahil wala pang kaso, no? Yung ganyang klase ng testigo. Hanggang ngayon, walang ganon, walang ibinibigay na statement itong si Sombero on the allegations, ha? If I'm not mistaken, Jessica, noong previous hearing ata,
first hearing ata or second hearing, nagbigay na ng statement itong si Sombero. Pero yun nga, statement lang yun mas maganda kasi kung nasasagot yung mga tanong ng mga senador. Jessica, kanina ay nakausap na nung staff ng Senate Blue Ribbon itong si Sombero. Hinihingi nga kanina ni Senator Gordon na sana maka-FaceTime nga daw nila itong si Sombero, pero hindi yun nangyari kanina sa pagdinig, Jessica. Kasi kitang-kita naman sa CCTV na nagbigay siya ng bags of money, no? O bags lang, no? Yun yung nakita sa CCTV. I think doon dapat sumentro yung kung anumang statement na ibibigay niya at inaantay ng Senate Blue Ribbon Committee at ng buong bayan dito sa kontrobersyang ito. In any case, maraming salamat sa iyo. Salima Refran.